So hi mga Kaps, kumusta? Sana sa mabuting kalagayan at malulusog pangangatawan. At ito na, napansin na nga ang mayor ng Banban na si Alice Go, na kung saan iimbestigahan nito ano nga ba ang background ng mayor na ito at baka posible ito masuspinde. So ito yung sinabi ni Abalos. Tapos ito ang comment ng ating mahal na Pangulong BBM patungkol kay Mayor Go. Ito, pakinggan nyo ha. Bigla na lang sumulpot, no? Half Chinese ata to, pero maraming mga di alam, di na maalala, di alam, i-double check niya. Ano siya, meme siya ngayon si Mayor Alice. Meme siya. Di na niya matandaan, ha? Di niya matandaan, ganoon siya kalupit. Ito, panoorin nyo, tawa ko ng tawa dito. The DILG recommended to Ombudsman the issuance of preventive suspension against Mayor Go to prevent any influence of the continuing investigation of R and other agencies. Talagang ano to, malaking issue kasi ito, kasi grabe ang palaisipan kung saan nga ba nanggaling ang isang Mayor Alice Go na wala man lang ka-background since 2022 ata yun, 2020. So dito nagkakagulong mga tao. Dito yung mga speculations na kung saan baka spy, may something, yung mga ganyan na mga, kumbaga ano lang, comments lang ng mga netizens na gusto lang talaga malaman, kasi mga sagot rin ni Mayor Go is hindi niya maalala, tipid ang mga sagot. So kung totoo man kasi talagang sasagutin mo ng buong buo, so yun ang comment dito, kaya talagang iimbestigahan daw On issues surrounding Banban Mayor Alice Go, on April 5, 2024, we created a 7-man task force headed by Attorney Benjamin Zabala of our International Audit Service to investigate the allegations and concerns of Go's link to illegal POGO's operation in her town. The task force's updated report has submitted today, May 17, 2024, to the Office of Ombudsman for their appropriate action. Based on the report, there are troubling findings of serious illegal acts which may have severe legal implications. The DILG does not have the power to directly suspend or dismiss local officials. Hence, the DILG defers to the Ombudsman regarding any sanction that may impose against Go, in line with its disciplinary act authority over elective officials of local government under Section 21 of Republic Act number 6770. The DILG recommended to the Ombudsman the issuance of preventive suspension against Mayor Go to prevent any influence on continuing investigation of R and other agencies. The DILG will continue to cooperate with the Ombudsman and other investigative bodies on this important issue, united in our shared mission to protecting our local institution and further public interest. So dito nga po ang mangyayari, magtutulong-tulong na po imbestigahan si Mayor Alice Go kung saan nga ba ito sumulpot, kung totoo nga ba mga sinasabi niya, at paano ito naging mayor ng Banban. Yun ang mga katanungan, kasi kahit ang presidente natin hindi alam, hindi alam ng mga kakilala niya sa Tarlac ng mga politicians na kung saan itong si Mayor Alice Go bigla na lang daw sumulpot. So itong comment niya dito ng ating mahal na Pangulong BBM. Ito, pakinggan po natin. Certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa POGO operations at saka yung citizenship niya po. Matagal na namin iniimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan dahil rinid natin yung sa Banban. At nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito, at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat i-imbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano bang mas posibleng future plans para hindi As for? Future plans para hindi na pumaulit yung hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At
siguro pinababayaan din yung mga ng mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit ano nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So,